My name is Evan Davey Grifalde. And I am Ana Marie Nolasco, Ruby Agatya, Lavi Jane Villanueva, Mary Joy Fresnido, and Reginald Hibay. Samahan niyo kaming alamin what are the importance of effective communication in building connection among nation-empowering culture, beliefs, and tradition. One of the positive impact of effective communication is stretching bonds, which is ito yung nagko-connecta sa atin kahit sa iba't ibang nasyon ng bawat tao. It's like an open bridge na kung saan pwede tayong maka-create ng alliance from other nations, even maka-close deals, which nakakatulong sa ating economic development. Beside doon, it will help us contributing to a more interconnected and peaceful world. Mas maraming connection, mas marami tayong kilala, mas madali tayo sa mga source sa mga bagay na kailangan natin na minsan mahirapan tayong hanapin dito sa atin, pero pwede natin makita sa ibang bansa, which is kung mas nakakaintindi natin sa kanila, mas maayos yung makikitungo natin, mas madali nila tayo mapuprovide sa mga needs nila. At same thing sa kanila tayo sa kanila. Tama ka dyan, Ate Ruby. At alam mo ba, Ate Ruby, isa din sa malaking tulong nito yung economic collaboration kung saan this can attract foreign investment. Investor needs a reliable information. Dahil dito, nabubuo ang trust, encouraging investment and different intentions. At dahil dyan, effective communication allow people to connect kahit na magkakaibang language. Alamahan natin language is vital aspect of culture, which ensure that cultural agencies are accurately conveying. So, mas magandang pag-uusap, mas nagkakaintindihan. Agree. Katulad na tayo, Filipino, we are mostly raised by our language na Tagalog, Bisaya, or kahit ano. Pag may mga foreign na tourists dito sa atin, usually ginagamit nila is English, di ba? So, for us to connect, kahit yung iba sa atin hindi marunong makipag-usap ng English, di ba usually ginagamit is yung makikig sign language na you go there, left, turn, kahit na mahirap mag-English, pero humahanap tayo ng way na makakonect pa rin sa ibang lingwahe. Diba, may nakaano tayo minsan na foreigner tapos nagtatawanan tayo, hindi natin alam. So, para tayong bayo nagsa-sign language doon. Tama ka dyan, Ate Ruby. And promoting understanding and tolerance is about treating everyone humanly with respect and dignity. Isa sa mga tulong ng effective communication ay ang pagkakaintindi sa mga iba't ibang culture for us to understand and respect it. Iba't ibang paniniwala pero sa huli tayo pa rin ay nagkakaintindihan. So we should understand each other because namang yung ibang tao nga ka na nasa sila sensitivity, di ba? Like Muslim, iba sila, ibang culture Meron nila. silang may iba't iba silang paniniwala. Diba, ang mga Muslim is manamit cover sila, Catholic, ang hijab talaga, diba? O, sa atin is okay lang kahit sa Catholic, kahit naka-short, okay lang sa atin. Pero diba, kahit iba yung pananamit ng Catholic natin, yung mga kapatid natin Muslim is, nire-respeto nila pa rin yung mga kababaihan na kahit ganyan talaga sa kanila. Tama ka dyan, Miss Nolasco. Preserving heritage. Mahalaga ang preserving heritage sa ating kultura para maano natin siya sa mga foreigner. For example, sa pagiging respeto, like ganyan. So, kapag makapunta yung mga foreigner dito sa ating bansa, malalaman agad nila na ang kultura dito sa Pilipinas ay napakaiba at saka makikita nila na sobrang galang ng mga tao dito sa Pilipinas dahil from old generation to to new generation na napapasa ang yung kultura dati hanggang ngayon na like pagiging manupo or like, Which is wala sa ibang lahi. Kaya napaka-importante na i-preserve natin yung culture natin upang maano talaga sa
ibang Madadala sa next generation. tsaka mga ano sa ibang lahi na ganito pala ang culture sa Pilipinas, which is napakaganda, marespeto sa mga matatanda or kahit sino, Kahit hindi ka kilala, kahit diba? hindi ka kilala, meron kahit hindi mo kakilala, tatawagin nyo lang sa uncle or dito, kahit sa ibang culture dito sa Pilipinas ay akala nila na kapag tinawag ka nilang uncle or auntie, which is kadang kadugo or kadang kadang Kahit hindi ka kahit hindi kadugo, tapos yung same din Pagiging ng iba. ate, kahit hindi ka kapatid, tinatawag ng ate, kuya. So, as a sign of respect natin. As a sign of respect. So, may tanong ko sa inyo is, mahalaga ba na i-preserve natin ang culture natin dito sa Pilipinas? Yes, partner. Bakit mo nasabi? Bakit mo nasabi ko ba? Because bandog siya importante. Kaya kung ano mang good, like sa tuba, lain ka, kita nga Pilipino, di ba, normal lang yun sa tuang katong like respect. Tapos kung dili siya importante, murag ang anong gusto sa Pilipino is maumang good na ang katuganin ang sa Nakalamihan. So lain na ang respect sa sa Pilipino, like dili para sa bansa. Na sila laing respect pero dili parehas din sa Pilipino. Sobrang galang ng mga Pilipino. Usually, napapasa ang mga ganitong tradition sa pamamagitan ng effective communication. Pagpapaliwanag sa mga mas nakakabata kung bakit natin kailangan ganito, dahil ito yung pinasanayan, di ba? Tama dyan, Miss Agatya. Ang unwavering efforts at pagsisikap ng gawain ng naglalagaliman ang mga tao kailangan ng tulong sa mga sitwasyon ng kalamidad o pangailangan. Ito ay naglalayang magbibigay ng ayuda at solusyon sa mga suliranin ng mga tao, lalo na sa panahon ng krisis o sakit. Ang humanitarian efforts ay nagpapakita ng malasakit at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan para sa kabutihan ng mga apektado, gaya ng nasa Marawi. Kailangan niyang pinapalipat yung mga tao para hindi sila madamay sa gera. Which is tinanggap ng ibang city na kalapit nila kahit na iba yung belief, culture, pero nang dahil sa effective communication, sa pagkakaintindihan ng bawat isa, so mas lumabas yung kulturang Pilipino kung saan nagtutulungan sa oras ng kalamidad, kung kaya ng kahit anong crisis, or yung bagyong Yolanda, di ba? Ang daming yung Yolanda din is, di ba, usually ang lahat ng volunteers, medical personnel dito sa Davao, pumunta doon sa area kung saan mas landfall talaga ng Yolanda. Even our mayor back then, which is Roa Duterte, pumunta talaga siya doon. Isa yun sa resulta ng effective communication, nagtutulungan kahit pa hindi ka kilala, kahit sa iba't ibang lugar, sa aspect ng paniniwala. Pero in terms na sa kailangan ng tulong, willing tayo i-hands up yung kamay natin para sa tulong. So, yun, no? Ang dami natin na ngayon na maraming positive impact na effective communication, hindi lang sa pagtutulungan as an aspect of a Filipino, but in foreign culture, beliefs, and tradition, which is na-apply talaga siya kahit sa ilang generasyon na ang dumadaan. And tungkol sa effective communication, like na yung mga kanang tao nga kanang gusto mag-open up sa ilang mga problems or kanang sabag, like kanang ingana nga way na yung mga tao nga makasabot, na yung mga tao nga dili which is Tama ko which is open ka, maski pag opposite opinion, pero in the name of respect, willing ta mo set boundaries o kana maka-adjust o maka-advise o advice, maski pag lahi atong tinuuhan, pwede ka maka-advise siya, maski para sa to, sobra naman, pero sige lang, aning live mo, ito na mga butangan doon. So, dito na po natin tatapusin ang ating podcast. So, hope you enjoy and you learn a lot from us. Thank you for watching. thank you for watching! Goodbye. Bye!
In summary, effective communication serves as a bridge that connects nations, fosters mutual respect for culture and tradition, and enables cooperation on a global scale, ultimately promoting a more harmonious and interconnected world. And because of this, even if the world is 1,000 miles wide apart, it has made us closer to each other.